Paghahanda ng PCG ngayong panahon ng tag-ulan, ating alamin kasama si Captain Noemi Guirao Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, Happy Independence Day and magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Yusek Mars, Sir Josh, at sa ating mga taga-subaybay. Ma'am, binuo po ng PCG ang mga deployable response groups para sa panahon ng tag-ulan. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang magiging papel nito sa panahon ng sakuna at sa anong mga lugar po ba sila nakadeploy ang mga DRGs natin ngayon? Ang ating Deployable Response Groups or DRGs, ma'am, ay bahagi ng mas pinaigting hakbang ng Philippine Coast Guard para sa disaster preparedness ngayong tag-ulan po. Sa strategically designed po ang ating mga DRGs bilang mga specialized quick response units na binubuo ng mga highly trained personnel na may kasanayan sa search and rescue operations at first aid and medical response, particularly po during maritime at coastal emergencies. Sa panahon po ng sakuna, sila ang immediate frontliners po ng Philippine Coast Guard na unang rumeresponde sa mga insidente ng pagbaha, maritime incidents o iba pa pong hindi inaasahang kalamidad. Pero higit pa po dyan, may proactive role din po ang aming DRGs. Sila ay tumutulong sa pre-positioning ng relief goods, early warning dissemination at mabilis na koordinasyon sa lokal na pamahalaan para mas maaga mapagtupad po ang ating safety measures. Alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulong Marcos Jr. at ang aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgaban, ang pagbibigay po ng mabilis at agarang serbisyo at naka-activate na po ang aming mga Deployable Response Group 24/7, particularly po sa mga areas ng NCR, Palawan, Eastern Visayas, Bicol Region at iba pong bahagi ng Southern Tagalog at Mindanao upang makapaghatid po ng agarang tulong sa mga lugar na nangangailangan po ng aming serbisyo. Captain, kumusta naman po o paano po yung pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga local government units tuwing may banta ng pagbaha o bagyo? Ano po yung mga halimbawa na matagumpay na koordinasyon ninyo sa mga LGUs o iba pang ahensya sa mga nakaraang kalamidad? So ngayong tag-ulan po, Sir Josh, ang ating Deployable Response Group ay inaasang re-responde, particularly sa mga preemptive evacuations po natin. Katuwang po natin ang local government units, lalo na sa mga flood at landslide prone areas. Nakaantabay din po tayo para sa mga high-risk rescue operations, lalo na sa mga sitwasyong biglang tataas ang tubig at may mga residenteng posibleng matrap sa kanilang mga bahay. So sa ganito mga insidente po na madalas mangyari ang patuloy na pag-ulan, mahalaga po ang mabilis at kahandaan ng DRGs upang maiwasan ang casualties at maprotektahan po ang ating buhay. Captain, ano po ba ang mga direktiba kaugnay sa pagpapatupad ng preemptive evacuation? Ang direktiba po sa atin pagdating po sa preemptive evacuation, Yusek, ay nagmumula po sa ating local government unit dahil sila po ang may direktibang oversight sa komunidad. Ang Philippine Coast Guard naman ay katuwang natin sa pagpapatupad, lalo na po para sa mas mabilis at masigurong ligtas ang paglilikas po ng ating mga publiko. Base po ito sa pinakahuling weather updates mula sa Pag-asa at sa real-time monitoring ng mga dam, ilog at flood-prone areas. Kapag may banta po ng pag-apaw o landslide, agad ang ating ugnayan sa local government units para makapag-evacuate po tayo bago man po dumating ang panganib. Captain, balikan ko lang po yung ating mga highly trained na tauhan. We understand that they are highly trained for response actions. Pero kumusta po yung ating mga kagamitan? Updated po ba at makakasiguro po ba tayo na ligtas din yung ating mga tauhan? Tama po yan, nakaantabay na rin po ang ating mga kagamitan at even our personnel po. During a peacetime po, ini-ensure po ng Philippine Coast Guard na we are training our personnel, particularly po during the disaster response. Nakaantabay na rin po ang ating mga floating assets and even yung mga large vehicles po natin na pwede po makapasok sa mga lugar na hindi po maaring mataas po ang tubig o ang pagbaha po. At para naman po sa mga palaisdaan o mga mangingisda, paano po binibigyan babala ng PCG ang ating mga mangingisda sa mga delikadong kondisyon sa karagatan kapag masama po ang panahon?
Malaki po ang suporta na binibigay po natin sa mga coastal communities. So ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard, we conducted coastal patrols po. So palagi po nating inaabisuhan ang ating mga mangingisda na sumubaybay po sa mga impormasyon na inilalabas po ng Pag-asa. At kung maaari po, kung talagang medyo masama ang panahon, ay iwasan po muna nila ang paglalayag dahil mas importante po ang buhay. So yun po ang ating ginagawa ngayon sa mga coastal communities po natin. Captain, paano po pinipigilan ng PCG ang mga mangingisda na patuloy pa rin pumapalaot kahit may storm warning signal? Unang-una, pinapaalalahanan po natin sila, particularly po yung ating mga fishermen, na kung pwede ay manatili po muna sila sa kanilang mga bahay at maging updated po pagdating po sa mga impormasyon na nilalabas po ng ating Pag-asa. Kasi iniiwasan rin po natin na magkakaroon po tayo ng rescue operation sa masamang panahon po at matataas na alon. So patuloy po ang ating koordinasyon with our local government units as well dahil naiintindihan naman po natin na ang pangunahing pangangailangan po talaga ng ating mga ngisda ay ang kailang kakainin sa araw-araw. So pinapaigting po natin ang ating koordinasyon sa local government units na suportahan rin po ang ating mga mangingisda pagdating po sa araw na masama po ang panahon. Captain, nabanggit niyo po yung mga programa na yan, na may mga specific programs po ba kayo na ginagawa para umagapay nga po dito sa ating mga mangingisda na pansamantalang matitigil sa kanilang hanap buhay? Una po ang close coordination po with our local government units. Isa po yun sa pinaka-importanting programa po natin. Dahil again, at the end of the day naman po, ang pagdating po sa search and rescue ay hindi lamang po ginagawa ng Philippine Coast Guard. So we really have a close coordination with the local government units. And bukod po dyan, yung aming pagtulong po, yung pagbibigay po ng ayuda sa mga mangingisda, pagbibigay po ng fuel para masuportahan din po ang kanilang mga pangangailangan kung sila po ay nakapalaot. Pero again po, pagdating po sa masamang panahon, talagang very strict po ang implementation ng Philippine Coast Guard that as much as possible, kung pwede po nating kontrolin ang ating mga mangingisda na hindi po muna lumayag at manatili po muna sa kanilang mga bahay para naman po masigurado po ang kanilang safety. And pangalawa po dyan sa programa po na ginagawa ng Philippine Coast Guard is yung close coordination with the barangays. So ini-ensure po natin na kung posible ay maaari ay ipagbigay alam po ng ating mga mangingisda in case na kailangan po talagang dumayag ay yung impormasyon po ng kanilang pag-alis para naman po masubaybayan at ma-check po yung kanilang kondisyon sa habang sila po ay nakapalaot. But definitely, Sir Josh and Yusek, we are really strictly implementing that during the bad weather season as much as possible. We're trying to hold our fishermen in the coastal po. Okay, Captain, sa ibang usapin naman po, kamusta po ang ginagawang inspeksyon ng PCG sa mga barko ngayong panahon ng tag-ulan? Ano po ba yung mga karaniwang paglabag o yung natutuklasan ninyo sa mga maritime vessels? Well, Yusek, hindi lamang po sa araw ng tag-ulan, pero every day in our everyday activities po, we really ensure the strict enforcement of our vessel in safety inspection. So, pinapaigting po natin talagang maigting na inspeksyon pagdating po sa ating mga barko, and we wanted to ensure that before the vessel departed in every port, they are really seaworthy to sail po, just to ensure the safety of the passengers and even the crews and our cargoes. So, pagdating po sa masamang panahon, lalo po nating sinisigurado yung proper lashing po ng ating mga cargo, yung ating mga sasakyang pandaga, sasakyang sinasakay po yung mga roro po natin. Kasi in case po na magkaroon ng malaking pag-alon, at least hindi po magkakaroon ng imbalance sa loob po ng barko. Kasi usually po, yun po ang nagiging reason ng ating mga maritime incidents. At Captain, kumpirmahin lang po natin para po sa kaalaman ng publiko, pagdating po sa search and rescue operations, ano po yung mga kagamitan, yung mga sasakyan na naka-standby na sakaling kailanganin? Well, definitely, Sir Josh, aside doon sa aming deployable response group who are really well-trained personnel, naka-activate na rin po yung ating mga search and rescue assets and even their life-saving equipments na gagamitin po ng ating mga personnel. And then nakaantabay na rin po at naka-standby na strategically yung ating mga malalaking mga sasakyang pang lupa, para naman po in case na mayroong pagbaha ay makakapasok po sila at makakapagbigay po ng tulong at rescue operations in case may mga trap po sa mga maliliit na mga barangays po. Captain, gaano kadalas nagsasanay ang inyong mga personnel para sa disaster response at search and rescue? May mga insidente na po ba sa ngayon tag-ulan kung saan naipadala na ang inyong search and rescue teams?
Pagdating po sa training po natin, USEC, so every year po, all year round po, we really ensure that all our personnel in all our 16 Coast Guard districts and almost 600 stations and substations are all trained po pagdating po sa disaster response and basic life-saving training po. So ini-ensure po natin na lahat po na ibababa nating mga tao sa ating mga units ay well-trained and ready to serve and conduct rescue operations po. So ngayon po, ang naitala po natin na based po sa records na nakuha po namin ay may mga area na po like Mindanao, yung Zamboanga, na nag-conduct na rin po ng rescue operations doon dahil sa habagat and yung low pressure area na pumasok po. So definitely, USEC and Sir Josh, our personnel, our DRGs are on standby and ready to be deployed anytime 24/7 po. Alright. Captain, paano po kung sakasakali man na mananawagan yung ating mga kababayan sa PCG sakaling kailanganin nila ng tulong sa oras ng pangangailangan at ang inyong mensahe panawagan na lang po sa publiko at lalo na po doon sa mga naninirahan malapit sa coastal areas? Maraming salamat, Sir Josh. So ang aming pong telephone number which is ready to answer your calls 24/7. We have 0927-560-7729 and 0966-217-9610. So sa panahon po ng tag-ulan, ang akin lang po mensahe and behalf po ng aming komandante, ang Philippine Coast Guard po ay nananatiling handa at naka-alerto upang masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino, lalo na po sa baybaying dagat at mga lugar na madalas tamaan po ng sakuna. Pinapaalahan po namin na ang lahat ay makinig, lalo na po sa impormasyon na ibinibigay po ng ating pag-asa at sumunod po sa mga babala at abiso ng ating otoridad. Ang ating kaligtasan ay isang kolektibong responsibilidad, kaya't makiisa po tayo at maghanda at manatili mapagmatsyag po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noemi Guerrao Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.